Okay mga kapatid, nandito na naman tayo, manunood na naman tayo ng balita galing po sa ating Pinas News Insider. Ano na naman kaya ang meron dito? Ginulat sa wakas, ito ang matinding pahayag. Ito ang title mga kaibigan ng ating panonoorin na galing sa Pinas News Insider. Hala, bigla ang utos. Gumalaw na ang Solicitor General Guevara. Tumistigo na sa Duterte, lahat timbog. Yan, patungkol po dyan ng ating panonoorin. Mga kapatid na galing sa Pinas News Insider, na sa description yan. I-subscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal at kung mabagal ang internet mo, nandiyan po ang fiber ni Juan. Baka available na po yan sa inyong lugar. Napakabilis po ng internet nila. Okay mga kapatid, i-play na ho natin anong meron sa balitang ito. Gagawan ho natin ito ng mga opinion, pag-uusapan ho natin ano. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Aanhin mo ang kagandahan kung ang utak mo ay walang laman. Matapos tila ipilit na panagutin raw sa batas ang di umano'y lumabag pagdating sa usapin ng human rights violation, Congressman Abante at Franz Castro tila harapang nasampal ng katotohanan at napahiya matapos tila sapulin ng Solicitor General na si Bernardo Guevara. Tila nanindigan sa harap ng Kongreso na hindi makakapasok ang ICC sa Pilipinas. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Kamara sa di umano'y AJK na nangyari sa panahon ng Administrasyong Duterte, tila halos malunod di umano sa kahihiyan ang congressman na si Abante nang sagutin siya ng harap-harapan ng Solicitor General na si Bernardo Guevara matapos tila ipilit na sabihin ng mambabatas na dapat raw panagutin sa batas ang mga di umano'y lumabag pagdating sa usapin ng human rights violation ng nooy Dragon War ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hoy mga kapatid, may mga bali-balita ulit no. Sabi kasi bumaba ang krimen, pero nakikita ko sa Facebook merong mga nadadali, mga kung sino-sinong mga mamamayang Pilipino natin ano. Mga nabibiktima na naman daw ng mga adik-adik, mga ganyan ano. Pero hindi naman natin masasabi na tumaas o bumaba sa iisa o dalawa lamang. Pero parang nitong mga nakaraan lagi tayong nakakakita ng ganyan. Ngayon, pagka isang adik-adik nakabiktima, hindi ba natin nahabulin o hindi natin gagawa ng aksyon? Kasi illegal powder no? Pag gumamit ka po ng ipinagbabawal na singhot, talaga pong hindi ka makakagawa ng mabuti. Ang epekto po niyan hindi normal na pag-iisip, makakagawa ka ng hindi magaganda. So dapat puksain talaga yung pinakapuno. Ano ba ang dahilan niyan? Siyempre, droga, di ba? Ano pa ba? Uunahin mo pa ba na diskartihan ang Tatay Digong? Ang Tatay Digong natin ayaw ng mga adik-adik, ayaw ng mga nagbibenta, ayaw ng mga gumagamit tapos nag-aalok ng mga kung kani-kanino. Yun ho kasi ang gusto niyang puksain. Yung mga gumagamit, nag-illegal powder or ano ba tawag dyan, yung mga nagbibenta. Tapos ang gusto nyo, habulin si Tatay Digong na mapakulong o ano pang bang gusto nyong mga paraan. Paano ko ba ipapaliwanag? Parang hirap na ako sa Tagalog. Sa madaling salita mga kaibigan, yung addict nakagawa ng krimen, no? So alam natin na kailangan managot yung gumawa nun. Ano ba ang dahilan? Kasi addict. So kailangan yung mga nagbebenta, dapat yun ang bigyan ng aksyon. No? Yun ang dapat gawan ng paraan. No? Kasi ang Tatay Digong natin, nung panahon niya, gusto niyang maitumba yung mga gumagamit at nagbebenta ng illegal powder. Sa pagkakaalam ko pero kung lalaniman pa natin, ayaw niya yung mga nabibiktima rin, yung mga sumisingot, ayaw rin niyang nabibiktima sila. Ang problema, sino bang hahabulin natin?
si Tatay Digong na siyang gustong linisin, ayaw niya ng mga gusto niyang i-wipe out yung mga nagbebenta ng ganyan. O yung mga adik-adik niya na resulta puro krimen ang ginagawa. Ang pangit naman kasi na bibigyan nyo ng katarungan yung mga kriminal. Base lang ho yan sa pagkakaunawa ko, no? Nakakainis lang kasi nakakalungkot na ngayon na lang ho tayo sa panahon ho natin ngayon lang ho kasi darating ang Duterte. Baka sa mga susunod ho na henerasyon makalipas na mga 50 years, hindi ho natin alam kung may mga Duterte pang mga susunod na henerasyon para po ipagtanggol ang ating bansa para sa mga illegal powder na yan o yung mga ipinagbabawal na gamot. Ngayon na lang pagkakataon natin ito kasi may mga Duterte. Tapos gusto nyo pang gawin sa Duterte, ipitin ng ipitin hanggang sa hindi sila makabalik. Yun ho ang pagkakaintindi ko kasi. Sayang, di ba? Kita mo makakabalita tayo, mga krimen na hindi alam mo yun, na nakarumal-dumal, di ba? Na mga gumagamit pala sila kaya sila nakakagawa ng mga krimen, mga hindi magagandang mga gawain. Yun ho kasi ang gustong puksain ng ating mga Duterte. Tapos Duterte ginaganyan ninyo. Imulat nyo naman po ang inyong kaisipan. Para ho sa atin ito di ba nga dati, kahit anong oras na paggabi, okay lang na maglakad-lakad ka dyan kasi kampante ka. Pero ngayon hindi na ganun. Tapos sasabihin nyo bumaba crime rate ngayon. Ako hindi ako naniniwala. Tuloy na muna natin to mga kapatid. Sa nangyaring pagdinig, tila harap-harapan at matapang na pinatunayan sa Kongreso ni Solicitor General Bernardo Guevara. Hindi naman daw pinagbabawal ang jurisdiction ng Pilipinas na mag-imbestiga, pero hindi na raw aasahan ng ICC na magbibigay ito ng suporta o kooperasyon sa ICC patungkol sa imbestigasyon. Yang ICC na yan, nung mga nakaraan sabi, malapit na. Nagbigay sila ng date. Ay, hindi sila nagbigay ng date. Nagbigay sila ng mga month. No? Tapos lumipas na yung month na yon. Nagbigay na naman sila ng month kung kailan pwede nang maaresto si Pangulong Duterte. Pero lumipas na naman yon, wala. No? Tapos ngayon sabi next year o 2025. Eto na, sigurado na. ICC na naman. Pagkatapos lumabas yung mga pirma-pirma, blanco-blanco. Ngayon naman, ibabalita ninyo, ICC na naman. Di ba nasabi nga ni Tatay Digong, hindi naman siya takot sa ICC? Wala siyang pakialam or bahala kayo kung gusto nyong pumunta yung ICC dito o magpabalik-balik yung ICC dito. Matapang po yan, napahayag ng ating Pangulong Duterte. Nang di umano'y AJK sa war on drugs ng dating Pangulo. Dahil mayroon naman tayong sariling gumaganang jurisdiksyon at tila ang lahat ng mga di umano'y paratang ng ilang mambabatas ay base lamang sa one-sided story. At ayun, one-sided story. Side lang nung kabilang kampo. Kung talagang mayroong ginawa ang ating Pangulong Duterte, kung masama yung ginawa niya para sa bansa natin, ba't magpasa hanggang ngayon hindi po kasuhan ng Pangulong Duterte? Sabi niya nga, kung may pagkakamali ako, maghain kayo, di ba? Ay nako. Paulit-ulit na lang ho yung mga topic na ganyan nila, no? Hindi nila alam kung ano ang totoong epekto nito, kung bakit kailangang ipatupad ng dating Pangulong Duterte ang laban kontra sa ipinagbabawal na gamot sa ating bansa. Yung dati pa nga, di ba, sabi ng mga ibang kalaban na ngayon, sabi nila okay yung war on drugs kasi nga nakakatulong sa mga mamamayang Pilipino. Yung iba natatakot na, yung iba nagbagong buhay na. Tapos ngayon hindi na umupo ang ating Pangulo dahil tapos na ang termino pala, ngayon kalaban na. Iba na yung sinasabi nila kaysa sa sinasabi dati. Dati gusto nila yung panukalan ng Tatay Digong natin, tapos ngayon ayaw. Diba, no? Tayo naman hoy hindi rin kumakalaban sa gobyerno. Ang gusto lang ho natin, maituloy yung mga magagandang nagawa ng ating Tatay Digong para tuloy-tuloy po ang ating Pilipinas. Dati ho kasi talagang wala lalo mga dilawan, di ba? Talagang nalugmok ho tayo. Ngayon, okay naman na nung dumating po ang ating Pangulong Duterte
nagkaroon po ng pag-asa yung mga mamamayang Pilipino. Ngayon, akala ho natin matutuloy pero hindi pala, budol-budol. Oh. Ibig bang sabihin nun kumakalaban na tayo? Hindi ho. Gusto lang ho natin na itong bansa natin magtuloy-tuloy. Nakatikim na kasi ang mga mamamayang Pilipino natin ng Duterte. Dati Davao City lang. Ngayon nakatikim na ang Pilipinas. Hindi naman kasi kaya ng 6 na taon. Pero kung magtutuloy-tuloy sana yon, kung ang ating Marcos nagkakasundo, pati ang Duterte, okay sana, maganda ang kalalabasan. Ngayon, nakatikim mga mamamayang Pilipino ng standard ng mga Duterte. Ngayon, hinahanap nila sa Marcos baka kayang gawin din o pumantay man lamang kahit hindi kayang higitan. Kaso, hindi ho ganun yung nangyayari. Pag trilyon-trilyon pala budget natin, ba't hindi natin maramdaman? Diba? Sayang, nangihinayang lang. Ito po yung opinion ko. Kung may pagkakamali ako yung humihingi ng tawad sa inyong lahat dyan. Sarili kong opinion to, katulad ng mga ibang mamamayang Pilipino, yung mga ibang nakasubscribe dito, na iisa ho yung mga damdamin namin. Gusto ho namin ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa Pilipinas. Sa kanyang naging salaysay, sinabi mismo ni Solicitor General Guevara na tila nanindigan nito na hindi na papasok ang Pilipinas sa ICC. Sa mainit na diskusyon, tila nasupalpal rin ang ACT Teacher Party List na si Franz Castro matapos tila ipilit nitong sabihin na dapat panagutin ng dating Pangulong Duterte. Ayun nga, lagi naman yan ilang taon na parang ewan ko sa kanya. Lagi naman sinasabi yan pero wala nga maghain kayo ng maghain kung talagang may kasalanan ng Pangulong Duterte. Siya na nga rin ho ang nagsabi, sige, kung may kasalanan ako, magkaso kayo. Tatanggapin naman niya kaso magpasa hanggang ngayon, puro ho ngak-ngak ng ngak-ngak yung ating mga naririnig. Maging ang Pangulo, di ba sinabi niya na handa ako mapunta sa impyerno para lang mapabuti ang Pilipinas. Ngayon kahit makulong siya, sige kulong niyo. Pero hanggang ngayon wala naman. May sarili tayong batas na pwedeng makulong na doon ng ating Pangulong Duterte. Pero ba't kailangan pa ng ICC? Ngayon, sabi kayo ng sabi sa ICC, malapit na itong ganito na, wala naman. Kung makukulong ang aming Tatay Digong, ang ating idol, no? Ating dating Pangulo, kinalulungkot ho natin kung gano'n ang mangyari. Pero kahit makulong man siya, kahit sabihin man ng iba na mali yung ginagawa ng Pangulong Duterte, mas gusto ko pa rin yung gano'n kaysa naman yung mga noon. Ngayon nga, di ba, isipin nyo, yung may laman na ban na maraming illegal powder, yung puti, ichinisinghot. Biruin mo, ganun lang kadali na huli. Parang ang hirap paniwalaan na wala na lahat ng mga issue noon, nagkanda patong-patong na. Ang natitirang issue na naman ngayon, yung sa blanco-blancong papel. No, napilit gusto nilang tabunan ngayon. Ito lang pagkakaunawa ko, opinion lang naman. Na gusto nila ICC na naman yung ibibida para baka matabunan itong blankong papel. Ano pa kaya ang gagawin nila para malihis na naman yung istorya? Sana itong blankong papel hindi matantananantan. Kasi may lumabas na naman na issue, alam ko hindi naman sinasadya ito. Kay Rapi Tulfo, ano ba to? Anak niya ba yon? Anak niya, 'di ba? Yung ewan ko, pamangkin, anak, dumaan sa bus lane sa EDSA. Pero pag ibang ordinaryong nilalang ang dumaan doon, malamang si Tulfo baka magalit na, 'di ba? Kasi hindi nyo, bakit kayo dumadaan sa bus lane? Pero pag yung anak niya, nag-sorry naman yung anak niya, so anong masama doon? Anong nakikitang mali? Nag-sorry na nga, di wala nang mali. Parang ganun yung kwento. Hindi natin kayang patunayan yan. Ito'y haka-haka lamang. Pero comment kayo dyan, gaano katotoo yung ganun chismis, no? Na ang ating Tulfo tahimik lang sa isyong ganyan. Samantalang kapag yung iba, yung napadaan doon, talagang magngangangak-ngak yung kahit na sino dyan.
Na, na naging di umano'y AJK sa panahon ng kanyang administrasyon. Ngunit harapan itong muling sinagot ni Solicitor General Guevara na kung ang ipinaglalaban ng mga mambabatas na ito ay human rights, ang ipinaglalaban naman ng dating Pangulong Duterte ay ang buhay ng mga Pilipinong naging biktima ng mga taong nalulong sa ipinagbabawal na gamot. yon, 'di ba? Nagkwento pa ang ating Pangulong Duterte. Yung isang adik-adik o gumagamit, wala sa tamang pag-iisip, umakyat sa bahay ng kapitbahay or isang pamilya, tapos inubos. No, tama ba 'yon? Syempre naghahanap ng ng pera siguro para pangsinghot na naman, inubos yung pamilya, 'di ba? O ngayon, nang dahil sa pag-aadik-adik, hindi nakagawa ng mabuti, nakagawa ng kasamaan, inubos yung pamilya. Ngayon, yung adik-adik na yon, anong gusto nyong mangyari? Ikulong lang. Kayo naman. Kaya yung iba, malakas ang loob din na talagang gumawa ng krimen ngayon kasi wala nang Tatay Digong. Ay, nako, Pilipinas. Yung iba kasi, kaya naman kumukontra, wala sa tamang kaalaman. Siguro, mas may alam sila or wala akong alam. Pero sa tingin ko, kaya lang naman ginagawa ng Tatay Digong natin, napuksain yung mga durugista na yan o yung mga nagbebenta na yan o yung mga nakaka-impluwensya ng illegal powder na yan para po mapabuti ang ating bansa. Anong gusto nyo? Yung mga nagbebenta, kulong lang, tapos sa kulungan doon magluluto. Diba? EJK, paulit-ulit na lang to, no? Ang buhay ng mga Pilipinong gustong mabuhay ng mapayapa. Kaya ayon sa ating mga kababayan, dapat unahin muna ng mag-imbestiga ng mga mambabatas ang mga taong gumamit, sumira ng pamilya. Oh, 'di ba? Ito nasa balita din, At no? kumitil ng inosenteng buhay dahil Yes. sa pagkalulong ng ipinagbabawal na gamot. Yung iba kasi kapag wala na silang salapi, wala na silang pera, gagawa sila ng paraan, magnanakaw, magtutumba, aakyat ng bahay, pagka walang makuha, mainit ang ulo. Tapos pag nakita sila, nahuli silang nagnanakaw, yung pinagnakawan nila, pwede po nilang pagsamantalahan pa o itumba. Mga ganyan, no? Gusto nyo ba mabuhay yung mga ganitong tao? Oo, totoo naman talaga na kailangan bigyan pa ng mga chance. Paano kung wala naman ng chance? Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. Yes. At ayon pa sa kanila, gumagana po ang justice system natin, kaya wala po silang authority na pakialaman ang justice system ng gobyerno. Kasi may batas pala tayo, may sarili tayong justice. Ngayon, kung kailangan mo ng ICC, ibig sabihin ba, tanong lang, wala bang silbi yung batas natin sa Pilipinas? 'Di ba?